Part 17. Happened, we shouldn't turn back and rescue your people. Alam ko, nasabi ko. Pero wala namang nangyari. Nagsuot naman ako ng PPE para makaiwas sa banta ng radiation. Isa pa, chairman ako ng EPRT kaya responsibilidad ko ang mga tao ko. Napailing na lang si Dr. Zamora, saka ngumiti. You are still the old Dan. Stubborn. Napangisi ako, hindi mo ba kakamustahin si Jeronimo? Napawi ang kanyang ngiti. Umiling lang siya pagkuwan. No need. I know he's fine. Liar. I saw the traces of pain in her eyes, she can't fool. Bakit hindi niya kasi aminin na hanggang ngayon, mahal niya pa rin si Jeronimo? Nagdesisyon na ako sa recovery room ng hospital. Wala namang nasaktan sa kanila. Nagkaroon lang talaga ng leak ang isa sa mga tubes ng machine. Nang makarating ulit ako sa production ay wala ng mga operators dun. Nailabas na sila ng evacuation team ng EPRT at pinatungo sa evacuation area namin malayo sa company. Ang naroon ng mga oras na iyon ay ang hazardous material team ng EPRT at maintenance department. Naroon ako habang pinapanood silang naglilinis ng acid na tumagas. Mariin ang pag-oobserbo ko sa kanila, dahil importante ang kaligtasan ng mga tao ko. Their job is hazardous and I know what will be the effect in their bodies, once that they were not careful. Kaya hanga talaga ako sa kanila. Pagkatapos noon ay pinadala ko na sila sa pinakamalapit na hospital, para malaman at masuri kung maayos naman ang kanilang lagay at nailayo sila sa kapamahakan. Maski ako ay sinuri rin. Thanks, Jesus. And he didn't fail me, us. Maayos na sila ngayon at nagpapahinga. Nahinto ako sa paglalakad na nagmadatnan ko sina Dad at Dana, pareho ang mga matatalim ang mga mata na nakatitig sakin. Patay. Hey, Dad, Dane. Dan Paul Montenegro, are you out of your mind? Umalangaw-ngaw ang matigas na boses ni Dad sa buong hallway ng hospital, you don't know how the dangerous you're doing. Nginiwian ko lang siya. Alam kong galit na galit siya. Dad, nothing did happen, alright. I'm okay and fine, pangangatwiran ko. Magagawa mo pa kayang ngumiti, kuya. Let us see kung makakangiti ka pa pag nakita mo yung asawa mong luhaan sa pag-aalala ng dahil sayo. Nabura ng mabilis ang ngiti sa labi ko. Umakyat bigla ang kaba sa buong sistema ko. What? Thina. Agaran ko silang nilagpasan at tinungo ang pwesto ng aking asawa. Nadatnan ko roon si Thina na nakaupo sa bench, nakataob, ang ulo sa mga nakatupi niyang braso na nakapatong sa tuhod niya. Kahit na medyo malayo ang distansya namin ay rinig na rinig ko ang paghikbi niya na mabigat. Walang imik ko siyang nilapitan sa kanyang harapan. Umupo ako sa tuhod ko upang lumebel sa kanya, Thina, tawag ko. Iniangat na niya ang kanyang tingin at natigagal nang makita ako. Ang tagal niyang tinitigan ako. Para bang kinakabisado niya ang bawat detalye ng aking mukha. Thina, I'm sorry. Napalunok siya, ikaw ba yan? Nahabag ako sa hitsura niya. Magana at pulang-pula ang kanyang mga mata. Puno ng pag-alala ang kanyang mukha. Ba't hindi ko naisip na mag-aalala siya? Ikaw ba yan, ha, Dan? Pati boses niya, namalat. Tumango ako. Naramdaman ko ang mainit niyang palad na hinaplos ang pisngi ko. Habang nakatitig kami sa isa't isa ay tumulo ng marahan ang kanyang luha. Napasinghot siya. Pinag-alala mo ko, Dan, buwizard ka. Senggal niya pero umiiyak. Natawa ako. Sorry talaga. Kailangan kasi ako ng mga tao ko. Isa pa, hindi ko naman sila pwedeng pabayaan ng ganoon. Sira ka. Alam mo bang halos mabaliw ako nang malaman ko na may nangyari na pala sa kumpanya nyo? Ha, hindi na ako halos nakapag-file ng leave form dahil sa takot ko. Noong nandoon na ako sa evacuation site nyo, hinanap kita pero sabi nila, nasa hospital ka na raw. Labis ang takot ko, Dan. Nanginginig ang kanyang boses sa pagsigaw. Napangiti ako. I'm sorry. Nagagawa mo pang ngumiti dyan. Alam mo bang halos mawala na ako, sa ulirat noong nandito na ako sa hospital. Hindi ko alam kung anong iisipin ko na baka grabe ang nangyari sa'yo, na baka nalapnos na yang balat mo, dahil sa spillage ng chemicals, hindi ko na alam. Thina, paano kung mawala ka sakin, Dan, ha? Hindi mo ba naisip yun, ha? Paano kung may mangyari sa'yo? Wala nang tao ang magsasabi sakin na nami-miss niya ako.
Wala nang tao akong tatabihan sa gabi at pag-uusapan, ang mga pangarap namin sa isa't isa. Wala na akong masasabihan ng mahal kita, katulad ng kung paano niya sabihin sakin yun. Wala nang namilog bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. Sa sobrang ligaya na naramdaman ko ay agad ko siyang kinuha papalapit sakin at siniil siya ng halik. Nanlaki man ang mga mata niya sa gulat ay napapikit din siya pagkatapos. At last, she said that, kahit indirectly, she told me that she freaking loves me. Hindi ko alam kung paano ko ilalagay ang kaligayan na nadarama ko. Naiiyak ako sa tuwa. I want to kiss her breathlessly. Ninamnam ko ang kanyang labi, na malambot. Hindi ito kagaya noon na sa pilitan dahil gumaganti rin siya. Pareho pa rin kaming nakapikit habang mariin kaming nagpapalitan ng halik. Basa man ng luha ang kanyang pisngi ay wala akong pakialam. Hindi noon nabawasan ang kanyang ganda. We felt the tongue of each other. Nang hindi na siya makahinga ay humiwalay na ako sa kanya. Hinahabol namin kapwa ang hininga namin. Ramdam ko ang mabilis na paghuramentado ng puso ko habang tinatitigan siya. Tumaas ang dalawang sulok ng labi ko habang ramdam ko ang panunubog ng mga mata ko. You are the love of my life, Thina, masuyo kong bulong habang hinahaplos ang kanyang labi, na nakaawang. Hinalikan naman niya ang likod ng aking palad at mataman akong tiningnan. I'm deeply in love with you, Dan. Kung alam mo lang. Lakas niyong maka-SPG na patingin kami kay Dane na humahalaklak, habang nakangisi naman si Dad sa kanyang gilid. Nagtaas lang ako ng dirty finger habang nakita ko naman sa gilid ko si Thina na namumula ang pisngi. Now, I am completed. I can shout out now to the world my feelings for you. That I'm so attached to you, Thina, my wife. Thank you for the love. Until now, I couldn't contain the happiness I'm feeling right now. The day she said that she loves me really rocked my world. The time I felt her lips claiming mine, I felt as if heaven embraced me. Nang matiyak kong maayos na ang kalagayan ng mga tao ko ay nagdesisyon na kami ni Thina na umuwi na ng kondo. Habang nasa sasakyan at tinatahak namin ang daan pauwi ay panay, ang silip at sulyap ko sa kanya. Para bang nararamdaman din niyang pinagmamasdan ko siya ay panay rin, ang kanyang pagyuko at pag-iwas ng tingin. Kapag napapadaan kami sa maliliwanag na building ay naaaninag ko ang pamumulan ng kanyang makinis na pisngi. Napangisi tuloy ako. What? Siguro ay hindi na siya nakatiis, kaya nagtanong na siya. Ngumisi lang ulit ako. Wala, pa-inosente kong tugon. Pero panay pa rin ang sulyap ko sa kanya habang nakatuon, ang atensyon ko sa kalsada. Ano nga sabi, Dinig ko ang iritasyon sa kanyang boses. Wala nga, napanguso ako, pinipigilan ang pagtakas ng tawa. Pero ilang saglit lang nang huminto kami dala ng traffic ay walang pasubali kong hinagkan, ang kanyang labi, nang mabilis. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nakita kong napatunganga siya sa ginawa ko nang kumalas na ako. There, sorry, your lips is always tempting me, halakhak ko. Damn, ang lambot talaga ng labi, ni Athena. Tapos, ang pink pa nyon. Ang sarap talagang halikan. Pumula lalo ang kanyang pisngi. Nag-drive na ulit ako nang makita kong nag-green na ang stoplight. Adik ka. Hinampis niya ako sa balikat nang makahuma na siya sa ginawa ko. Lalo lang tuloy akong napahalakhak sa ginawa niya. Sinulyapan ko ulit siya. Nakita kong nagkakaroon na ako ng epekto sa kanya. The way she breathes unevenly makes me want to kiss her all over again. Tumaas ang isang sulok ng labi ko. Ang layo pa ng biyahe namin. Gusto ko na siyang makatabi makatulog. Simula noon ay madalas na ang pagsundo at paghatid ko kay Thina sa kanyang pinapasukang trabaho. Dati ko pa naman iyon ginagawa. Ang kaibahan nga lang, mas pinapakita ko ang kapilyuhan ko sa kanya. Hindi ko nga malaman kung bakit siya nahihiya sa kada ginagawa ko sa kanya. Marahil nga, hindi pa siya sanay. Dumating ang araw ng Sabado at pumunta kami sa Giligan sa Tagaytay. Nag-set ng mini reunion ng mga kabatchmates namin ni Thina noong high school. Nakasuot ako ng itim na tux samantalang si Thina naman ay kumikinang sa kanyang gold dress. Nasa parking area na kami at kita ko agad, ang mga ilaw ng resto kahit madilim na. Papasok na sana kami sa loob ngunit naantala iyon nang may tumawag sa amin. Thina, Dan, napalingon kami sa tumawag sa amin. Si Lion iyon na kaibigan ni Thina.
Kumalas sa pagkakasalikop ko ng palad si Tina upang gantihan ng yakap, ang kaibigan niyang hindi na niya nakikita sa mahabang panahon. Kamusta ka na? Tanong nito nang lumayo ng bahagya kay Tina. Ang ganda mo naman. Blumang na blumang. Teka, ano bang pinagkaabalahan niyo ni Dan, ha? Napakunot ang noo ko nang sumili ang pilyang ngiti sa labi niya. Siguro, araw-araw niyong ginagawa iyon, ano? Ha? Panabay pa kami ni Tina na nagsalita. Tanging ihip lang ng hangin ang narinig ko sa sobrang katahimikan. Noong una ay hindi ko talaga makuha ang ibig niyang sabihin, hanggang sa marinig ko na lang na sumigaw si Tina. Of course, not, mariing tangi ni Tina. Namula ng todo ang kanyang pisngi. Gusto ko tuloy mapahalakhak pero ayoko, dahil alam kong ako naman ang pagbubuntungan niya ng inis. Nagkibit balikat lang si Lion ngunit humajijek. Okay, sabi mo, natatawang aniya. Tara na, pasok na tayo sa loob. Everyone is waiting on you too. Napanguso si Tina nang umalis na si Lion at naunang pumasok sa Gilligan's. Hindi pa rin ang ngisi sa labi ko. Ano na naman, namumula pa rin ang kanyang mukha. Inangkla ko ang aking braso sa kanyang baywang. Stop pouting, Tina. I might drown you to my kisses. Especially that your face is burning red, halakhak ko. Mukha siyang natense sa sinabi ko kaya sinapak niya ako ng mahina. Nang pumasok kami sa loob ay sinalubong kami ni Alice at Ezra na siya ring nasa registration booth. Tina, Dan, tawag nila sa amin at agarang niyakap si Tina na ngayon ay nakabawi na sa nangyari kanina. Humiwalay ako ng bahagya kay Tina at pinanood ang pangangamustahan nila. Ang tagal na rin simula noong huli namin kayo nakita. Kayo, hindi nyo kami inimbatahan sa kasal nyo, Simon got ni Alice sa huli. Ngumiti si Tina. Don't worry. Next time naman, imbitado kayo sa next na kasal namin ni Dan. Right, Dan. Natangga ako sa sinabi ng asawa ko, habang naghihintay naman ng sagot ang tatlo. Hindi ko yun inaasahan, I smiled truthfully. Yes, I'll invite you two on our church wedding. Oo, hindi kami kasal sa simbahan ni Tina. And this time, I'll marry her under the sacrament of church. Pahiram muna ng asawa mo, Dan. Magkakamustahan muna kami, halakhak ni Ezra, saka dinala nila si Tina na walang nagawa kundi sumunod. Ni hindi pa nga ako nakakatanggi. Wala na tuloy akong nagawa kundi lumapit sa mga taong naging mga kaibigan ko. It's been a long time since I've met them. Tinapik ko ang malapad na likod ng nakakoat na gray na pamilyar na tao sakin. Nang humarap siya ay naaninag ko, ang gulat niyang mukha habang nakahawak pa sa baso niyang may laman na alak. Dan, halakhak ni Tristan at niyakap ako saglit. Musta na, bro? Ayos lang, tugon ko. Kayo ang kamusta? Heto, ayos lang. By the way, I know you wanna find out this cause I know he will be partnering your company. Hinintay ko ang kanyang tinutukoy at nabigla ako nang makita ko ang paglabas niya. He's wearing a green coat and he's looking on us with a serious face. He looked so matured now. Is that Travis? Bro, sigaw na bati ko, sabay yakap nang mabilis siya sa kanya. Napangisi siya nang makita ako. Damn, hindi ako makapaniwala. Isa kang Montero. Mangha ko siyang tinignan mula ulo hanggang paa. Napahalakhak siya at tumango. Yes, bro? Kung itatanong mo kung paano, mahabang kwento. Napatangu-tangu rin ako. Si Natalie, kumusta na? Hindi ba, naging kayo noon? Bigla ay napawi ang kanyang ngiti. Nakabawi rin siya agad ngunit hindi nakatakas sakin, ang lungkot na dumaan sa kanyang mga mata. She flew to America last year, aniya. Sa bigat ng pagkakasabi niya noon ay ayoko nang itanong ang mga sumunod na impormasyon. I think he needs privacy so I won't push my ass to ask anymore. Bukod sa kanila ay nakita ko rin si Ezekiel na kakauwi pa lamang, galing lang din ng Amerika. Si Austin na tahimik lang sa isang sulok at si Logan na mayroon na namang kasamang babae. Tinatanong nga nila kung pati si Dane ay kasama, kaya lang, nasa Batangas naman ito at abala sa kanyang shooting. Matapos noon ay nagkaroon ng kaunting seremonya hanggang sa napunta sa videoke at inuman. Girls sang and danced while we enjoyed talking about business and lives. They even asked me about my married life.
Nasa kalagitnaan na kami ng kasiyahan ng bigla, iyong mabulabog dahil sa pagkabasag ng mga bote. Who the fuck is it? Napalingon kami sa gumawa noon. Nag-igting ang pangako nang makita ko ang pamilyar na tao na, hindi ko rin makita ng 2 buwan. Magulo ang buhok ng gago at maitim ang ilalim ng mga mata. Halatang walang tulog. Tumayo ito at pagewang-gewang na naglakad papalapit sa amin. He's not even wearing the proper clothing. Drew. Agad siyang dinaluhan ni Travis na nabigla sa pagsulpot nito. Dude, I'm your former classmate. Why I ain't invited? Gago talaga. Pati pagsasalita, hindi na maayos. Tinulungan siyang itayo ni Travis at Ezekiel. Natigilan siya nang makita niya ako sa harapan niya. Lalong pumula ang mga mata niya. Aba, nandito ka pala, Dan. Ano, masaya ka na ba sa buhay mo? Mukha naman, tingin ko nga, tuwang-tuwa ka na kasi madalas mo na siyang nakakasama sa kama. Ano, nakakailan na kayo? Agad ko siyang sinugod at akmang. Susuntukan pero sa laki ng katawan ni Logan ay wala akong nagawa. Umalis ka dyan, Logan. Sigaw ko na puno ng puot, Drew. Hindi ako ganoon kababaw na gaya ng iniisip mo. Hayop ka. Calm down, Dan. Lasing si Drew. Sigaw pabalik sa akin ni Logan. Oh, yeah. Tell him that he should get rid of his ass, too. Wala na ako sa sarili ko, dahil nakainom na rin ako. Dinagdagan pa ng hayop na ito. Naaninag ko na lang na nagsilapitan na, ang mga babae dahil nagkakagulo na kami. Nakapalibot sila at pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Guys, enough. Nasa public place tayo, saway ni Alisa. I keep telling it to them but they didn't stop and listen, ani Tristan. Inagaw mo sakin si Athena. Hindi dapat kayo ang magkasama. Maayos na ang lahat samin, Montenegro. Bakit kailangan na manggialam ka pa? Nakita ko si Athena na napaawang ang bibig nang marinig niya, ang paghuramentado ni Drew. Piniga ang puso ko nang makita kong nasasaktan siya para rito. Don't tell me Athena. Since high school we've been so close. So close that I'm between of claiming her and be her partner. Pero putya, kinuha mo siya sakin. Kinuha mo ang babaeng nagbibigay ng lakas ng loob sakin para mabuhay. Bumuhos ang luha niya. Aminado naman ako na tunay at wagas ang pagmamahal niya kay A. Athena, nakita ko kung paano siyang magmukhang aso na buntot ng buntot dito. But I think it's not a reason for him to stop me. Mahal ko siya. Mahal na kaya kong tibagin, ang kung anumang relasyon ang ibinibigay niya sa ibang lalaki. Pare, lalaki din ako, nagmamahal. At kapag inangkin ko na, magkamatayan man pero hindi ko siya ibibigay sa kahit kanino. Lalong-lalo na sayo. Oo, hinding-hindi talaga. Napatunganga siya at napasinghap. Lamandes palalo ang kanyang mga luha, bulong niya. Natulala ako nang makita kong lumapit si Athena sa napawpong si Drew at pinahid ang luha nito. Huwag niya talagang sabihin na may natitira pa siyang pagmamahal dito. Ang sakit. Tumalikod na ako dahil ayokong makita ang senaryong iyon. Pero tumigil ako sa pagsasalita nang marinig ko iyon buhat sa kanya. Please, Drew. Tama na. Stop loving me. Respect my husband. Respect my love for Dan. Please, mahinang saad niya. Napapikit ako at dinama ang paghuhuramentado ng puso ko. Finally, Athena is mine.